Amen? Isang magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na ibinigay po ng Lord. Amen? Upang tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ang atin pong mga magulang, atin pong mami ay nasa Bulacan po ngayon. Every last Sunday of the month po, sila po ay naka-assign ngayon sa Bulacan upang mangaral, magministeryo. Amen? At kasama po nila ang ating Pastor Nick and ating Pastora Crisel. So, maraming salamat po sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Na nagbigay po ng pagkakataon po sa atin. Amen? Na makapangaral po ng Word of God dito sa pulpito po nila. Amen? At alam niyo po, naiintindihan ko po yung iba pong mga nagtestimony. Amen? Siguro sila po yung mga pagod, mga puyat. Amen? So, kapag po tayo ay nagte-testify, masigla po natin kasi masaya ka may ginawa si Lord sa'yo. Kung binigyan ka ba ng 1,000,000, malulungkot ka ba? Amen? Siguro talagang, hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! I praise you! I worship you! Ganon, di ba? Hallelujah! Talagang baka magtatalon ka pa dyan. So, kami po ay, halos lahat po ay nakauwi na po ng gabi. Traffic po sa Tagaytay, amen. At yung atin pong salamat sa kalakasan po ng mga nagdadrive po, lalo si Brother PJ po, nag-ilang balik pa sa Kalatagan para sunduin po yung mga natira, amen. Kaya talagang gabi na. Pagdating dito, plakda na. Dito sa mga bahay, plakda na sa pagod. Pero hindi tayo a-absent pag Sunday. Amen? Hindi tayo a-absent pag Sunday. Palakpakan mo si Lord. Kahit pagod kung Sabado. At salamat sa Panginoon kasi tagumpay ang rescue, ang retreat 2026. Palakpakan natin si Lord. Tagumpay po. Amen? Kaya po ngayong umaga, tayo po ay palalakasin ni Lord sa kanyang mga salita. Nakukunin po natin sa libro ng Micah, chapter 2. Micah, chapter 2, verse 12 to 13. I will surely gather all of you, Jacob. I will surely bring together the remnant of Israel. I will bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. The place will throng with people. Wow! The one who breaks open the way. Wow! Naiintindihan mo ba to? The one who breaks open the way will go up before them. They will break through the gate and go out. Purihin ang Diyos. Their king will pass through before them. The Lord at their head. Basahin natin ito sa libro ng Tagalog. Gayunman, sabihin mo sa katabi mo, kahit na. Kahit na ganun. Sabi mo kahit na ganun ang nangyari. Parang may pinagdaanan talaga no? Kaya talagang tapikin mo minsan kailangan lang talaga ng yakap, encouragement, mga nangihina. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, tapikin mo, encourage mo, kailangan niya ng kapatid. Kailangan niya na magpapaalala. Palakasin mo, encourage mo. Sabi mo, kahit na. Sabi mo, kahit na. Ito, good news na to, pre. Good news to tol. Salamat sa salita ng Diyos. May good news. Sabi mo, may good news tayo. May good news si Lord sa'yo ngayon. Ito na yun eh. Dami mong pinagdaanan. Pero ito yung sabi ni Lord, kahit na. Wow! Kahit na. Or gayon man. Amen. Darating ang panahon na kayong mga naiwan. Tingnan mo yung mga katabi mo. Yan, mga naiwan yan dito. Dami nang nawala. Sa totoo lang, daming tumalikod, daming huminto. Kaya mo, babalik din yung mga yan. Pero ikaw na naiwan, kinakausap ka ni Lord. Wow. Darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel ay titipunin ko. Pagsasama-samahin ko kayo tulad ng mga tupa sa kawan.
magbubukas ang Diyos. Sabihin mo ulit, sa kabila mo namang katabi, magbubukas daw si Lord. Ganda. Magbubukas ang Diyos ng daan. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila. At palalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila ay mangunguna. Kaya ngayong umaga palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay pamamagatan nating break open. Everybody shout, break open! Break open! Ito ang panalangin natin sa Panginoong Yahweh ngayong umaga. Lord, kahit na gayon pa man, ano bang mga pinagdaanan ng CGCF JTG Church, break open, Lord, the doors of blessing, the doors of freedom, Father God. Hallelujah! Kasi kung hindi i-clear ni Lord, kung hindi aalisin ng Diyos lahat ng mga bagay na nakaharang sa dadaanan mo, hindi ka makakadaan. At kung hindi bubuksan ng Diyos ang saradong pinto, hindi ka makakapasok. At kung hindi babasagin ni Lord ang mga nakaharang, ay hindi ka rin makakalabas. Pero ngayong umaga, ang Diyos ay gagawa at kikilos sa buhay ng mga naghihintay sa Kanya, sa buhay ng mga nananampalataya. And the Lord will break it open. The Lord will make a way because He is the path maker. He is the promise keeper. He is the way maker. Hallelujah. He will break it open. God will open the door. Alam niyo po, ang libro ng Micah, amen, ay pinopresay sa town of Moreshet. Amen. Sa panahon ng krisis. Amen. Kung saan ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Panginoon, ay dumadanas ng matinding corruption at disobedience sa kanilang kasunduan sa Diyos. Amen. Etong librong ito, itong setting na ito, dumadanas sila ng paghihirap. Dumadanas sila na sila'y inaapi ng ibang mga tao. Amen. Maraming umiiyak. No. Maraming nahihirapan. Talamak ang korupsyon. Parang Pilipinas, no? Talamak ang korupsyon. Maraming nawalay sa Panginoon. Maraming mga mayayaman at mga powerful na tao sa Juda ang nagbabalak ng masama sa mga mahihirap. Amen. They're planning iniquity while on their beds. They are using their influence para nakawan yung mga maliliit na tao. Amen. Yung mga anak ng Diyos. Yun ang setting. Amen. Yun yung konteksto ng Micah chapter 2. Kaya po, kung babasahin po natin yung libro, yung chapter 2 ng Micah, makikita po natin doon na nagagalit. Galit na galit si Lord kasi inaapi yung mahihirap. Inaapi yung mga mamamayan niya. Amen? At sinabi ng Panginoon doon yung pagpaparusa na naghihintay sa mga nang-aapi. Amen? Hanggang sa tinakil na doon na kahit mga propeta daw, na mga false prophet, ay talagang nag-take advantage sa mga tao. Amen? Kaya, merong judgment. Sabihin po natin, judgment. Merong malupit. Amen? Merong mabigat. Amen? Merong harsh judgment na gagawin si Lord. Doon sa setting na yon, merong harsh judgment na mangyayari sa bayan. Amen? At ang pangako naman doon, yung chapter 2 po ng Micah ay natapos sa isang pangako. Kaya nga ang word niya, gayon pa man. Kaya tayo nagsimula yung verse natin kanina, nagsimula sa word na kahit na, gayon pa man, pagkatapos ng lahat. Amen? Kasi, after the very harsh judgment na ibubuhos ng Panginoon sa bayan, yung mga matitira, may promise si Lord. Yung mga remnant, ang tawag po sa mga taong may mga pinagdaanan,
may pinanggalingan na mahirap na sitwasyon at nanatili, ang tawag po doon ay remnant. At yung katabi mo, remnant yan. Kasi ang church natin, hindi biro ang pinagdaanan. Marami tayong, 16 years na po tayo, 15 years, 16 years na po tayo. Amen? Nagsimula tayo sa mabuhay na lagi tayong pinababarangay, nire-reklamo. Amen? Parang bawal magpuri, bawal sumamba, bawal mag-drums. Amen? Kahit saan magpunta, nire-reklamo hanggang sa inilipat tayo dito, wala tayong sariling lugar talaga, nangyarap po tayo sa school, salamat sa Panginoon, may ginamit siya, ang GCCS po. Tapos, kapag yung mag-worship na, isi-set up na, tapos pagkatapos, ililigpit na ulit, kailangan gawing room ulit yon. Amen, ang dami pinagdaanan eh. Amen po? At sabi nga, hindi mo maiiwasang may problema talaga sa loob ng isang church. Amen? Kasi lahat naman tayo, nakakaranas tayo ng struggle. Amen? May mga nai-struggle na workers. Minsan nai-struggle din mga pastor. Talaga, tao eh. Amen? Marami tayong mga highs and lows, valleys and mountains. Amen? Pero, ito nga yun eh. Sa mga matitira. Tama? Sa mga matitira. Sa lahat ng mananatili, may pangako. At ang pangako yun, amen, the promise of a remnant, kahit may harsh judgment, ang chapter 2 ay nagtapos sa isang promise of restoration. Palakpakan natin si Lord. Nangako ang Lord na i-restore ko kayo. Kayong mga nagpakatatag, kayong mga nanatili, nagtiis. Amen? I-restore tayo ng Diyos, sabi, mentioning remnant of Israel, at may darating na deliverer, na yung mga nangalat, amen, na tao ng Diyos ay muling titipunin ni Lord at ang church, ang bayan niya ay mapupuno ng mga tao. Kaya tingnan niyo po, amen, mabait si Lord eh. Amen? Ang gawain ng Panginoon ay lumalawak, dumadami mga outreaches, sa bawat gawain may revival, may mga bago tayo nakakasama sa paglilingkod. Nadagdagan ng mga workers, sa mga pastor, may mga na-ordain, kasi tapat ang Diyos. At hindi siya nagpapabaya. God has a promise of restoration because sabi nga, God always breaks it open. Amen? Kapag may nakasara, pero para sa'yo yun, bubuksan ni Lord. Amen. Tama? Amen. Minsan, kailangan mo lang kumatok ng kumatok. Minsan, kailangan mo lang magpakatatag. Minsan, kailangan mo lang maging tapat. Minsan, kailangan mo lang manatili hanggang sa huli. Kasi kapag para sa'yo yun, bubuksan ng Diyos yun para sa'yo. Amen? Breakthrough. Sabihin mo, breakthrough. Kapag sinabing breakthrough, may isang bagay na nakasara. Tama? Naka-confine ka sa isang lugar na hindi ka makaalis. Minsan pinili mo, minsan di mo pinili, pero nalagay ka sa sitwasyon na yun. Yes. At kailangan may mabasag para makalabas ka doon. Tama? Yun yun eh, breakthrough. Break. The word break, sirain. Basagin. Para lumusot. Hello? Para makalabas ka. Para mahango ka dyan. God leading His people out of captivity like a shepherd clearing a path for His flock. Nagsisimbolo ito ng divine intervention na sinashatter ni Lord yung mga obstacle at nire-restore ni Lord ng freedom. Hello? Tinawag si Jesus dyan, si Yahweh ay tinawag dyan na breaker. Sabi mo, breaker. Ang ibig sabihin ng breaker dyan, yun yung powerful title ni Lord. Amen? Or yung powerful title ng pagiging tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. Because He break the chain and the power of sin. Amen? He broke the power of sin, death, and spiritual bondage para magkaroon tayo ng daan patungo sa Diyos Ama. Hello? Ano ibig sabihin ng breakthrough? Amen? Ma-overcome natin yung resistance. Ang destiny natin bilang isang tao, may mga pangako si Lord sa'yo, may destiny ang Diyos para sa'yo, pero may darating na mga resistance, mga hadlang, mga harang, amen. Pero pag in-overcome natin yun, ang tawag doon breakthrough. Kapag hindi tayo nagpapigil, amen.
Ang ibig sabihin nun, meron kang forceful, intentional advancement na bumabasag sa bawat pinto, bawat pader, hello, bawat human power na nagtatry na ikulong ka. Nakaka-relate pa kayo? May kausap ba ako ngayon? At hindi tayo makaka-breakthrough kung hindi tayo pangungunahan ng Diyos. Kaya tingnan niyo po dun sa pinaka-last verse, sabi niya, God will go ahead of them. The Lord at their head. The Lord, ano yun? Sabi niya, na kanilang hari ang sa kanila'y mangunguna. Walang breakthrough kung hindi tayo pinangungunahan ng Diyos. Kaya si GCFJTG Central Church, let us ask God this morning to break open. Palakpakan natin si Lord. Break it open, Lord. Basagin mo, buksan mo, Panginoon. Amen? Number one, what do we need to do? Recognize your need. Amen. Kailangan nating sabihin sa Diyos yung totoo nating pangangailangan. Alam niyo po, may kwento po sa Bible, ang pangalan niya po si Bartimaeus. Isa po siyang bulag at isa po siyang pulubi, nanlilimos. Amen? Nung dumaan ang Panginoong Jesucristo at narinig niya na dadaan si Jesus, amen, sumigaw siya ng malakas. Basahin po natin ang verse 46 to 47. Nahanap niyo ba yung verse na yan? Hindi ko na ilagay yan. Verse 46 to 47. Dumating si Jesus sa Jericho, nang paalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may dadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Verse 47. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Grabe ito. Amen. Normal pala talaga yung sumisigaw na sumisigaw. Amen. Talagang desperado. Tama? Sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So si Bartimeo, amen, meron siyang kabulagan pisikal at alam niyang siya ay bulag. Nung dumating ang pagkakataon, kasi that time, Jesus is very popular. Sikat na propetang nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalaya ng mga inaanihan ng demonyo. So the moment came na nagkaroon ng oportunidad. Nagkaroon ng oportunidad si Bartimeo at hindi siya nanghingi ng limos. Hello? Pwede niyang hilingin sa Panginoon na, Lord, I want 50 million. I want 10 million. Lord, I want 1 million. I want 100 million. Pwede niyang hinga ng Panginoon kasi ang kausap niya tagapagmay-ari ng universe. Hello? Anak ng Diyos, tagapagligtas. Pero dahil alam ni Bartimeo ang pinakakailangan niya sa lahat, ang pinakasakit niya, yun ang hiniling niya na pagalingin ng Panginoon. Hello? Yung kanyang pagiging bulag. He knew he was blind. He didn't pretend or make excuses. Hindi na siya nagpanggap. Hindi na siya nagdahilan. Agad-agad, nung kanyang narinig na dadaan si Jesus Christ, sumigaw siya ng sumigaw, tumawag siya ng tumawag sa Panginoon, at hindi siya tumigil hanggat hindi siya marinig ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami sa panahon ngayon bulag. Bulag sila sa pride, nabubulagan dahil sa kayabangan, sa pagiging sobrang taas. Hindi marunong tumanggap. Amen po? Hindi marunong makinig dahil sa ego. O bulag sa kasalanan. Bulag. Amen? Ano ba yung spiritual blindness? Sobrang hopeless na, wala nang kapag-apag-asa. So ngayong umaga, kailangan nating ipakita at sabihin sa Panginoon, ano ang gusto mo pagalingin ni Lord sa buhay mo? Ano ang gusto mo na buksan ng Diyos sa buhay mo? Sa pagkakataon to si Bartimeo, gusto ni Lord, Lord, buksan mo yung mata ko. Bigyan mo ko ng sight, ng paningin. How about you? How about you?
Kamusta ka na? Kamusta na po kayo? Amen? Walang masama sa pag-amin. Kung meron tayong mga taong mahangaan, is yung mga taong hindi mo pa nahuhuli, umaamin na. Kung meron kang taong sasaluduhan, is yung mga taong kahit meron siyang mataas na posisyon, ginagaling siya ng lahat ng tao. Kapag siya'y nagkamali, marunong siyang umamin at magpakumbaba. Kaya kung yung buhay natin ay gusto natin maging kalugod-lugod sa Panginoon, dapat alam natin ang totoo nating kalalagayan sa Panginoon. Amen. Every day, you wake up, Lord, I need you. Hindi po, andyan naman ang pamilya mo, may sasakyan ka, may trabaho ka, may pera ka. Pero tuwing umaga, nasa paanan ka pa rin ni Lord. Lord, I need you. Lord, I need you more than ever. Masaya ka, may mga kaibigan ka, but still, umiiyak ka sa paanan ni Lord. Lord, you're all I need. I need you, Lord. Baguhin mo po ako, Panginoon. Baguhin mo yung puso ko, Lord. Baguhin mo yung buhay ko. Kasi kapag sinabing breakthrough, may mga bagay minsan sa atin, meron tayong mga sitwasyon na kulong tayo. Wala tayo sa kulungan, wala tayo sa video, wala tayo dun sa, city jail. Wala ka dun eh, pero nakakulong ka. Kapag nailagay ka sa sitwasyon na wala kang magawa, hindi mo malagpasan, hindi mo ma-overcome, wala kang kapangyarihan. Hindi mo mabago. Si Bartimeo, ilang taon nang lilimos. Hello? Ilang taon nang lilimos. Walang pakialam ang mga tao sa kanya. Hindi siya pinapansin ng society. Pag napag-usapan, si Bartimeo, di ba yung pulubi? Tapos na. Yun na yung kasaysayan ng buhay niya. Doon na siya nakilala, pulubing bulag. Yung lagi natin nakikita, si Bartimeo. Yun lang. Pero walang taong may gustong tumulong. Kahit yung pinakamagagaling na doktor nung panahong yun, hindi siya binigyan ng paningin. Hindi na pagaling yung sakit niya. Hindi siya pinapansin ng lahat. Nandun lang siya sa isang sulok. Dala-dala niya yung pagiging bulag niya. Nakakulong siya, nakagapo siya sa ganung buhay. Kaya tanong, ano yun? Ano yung kabulagan natin sa buhay natin? Ano yung sakit? Ano yung gamos natin sa buhay natin na sinasabi natin lagi sa Panginoon? At kailangan natin laging sabihin sa Panginoon, Lord, nakagapos ako sa bagay na to. Nakatali ako dito. Hindi ko alam gagawin ko. Tulungan mo po ako. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. And number 2, refuse to be silenced. Huwag kang papayag na mapatahimik ka ng mga bagay sa paligid mo. Amen? Verse 48. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon para tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Naranasan na ba natin maging desperado? Kasi ito yung nangyari sa kanya. He was so desperate to be healed. Naging desperado siya na maalis sa ganong buhay. Na hindi na ako papayag na dadaan si Jesus tapos bulag pa rin ako. Hindi ako papayag na nag-church ako tapos ganito pa rin. Nakagapos pa rin ako sa kasalanan. Nakagapos ako sa ganitong sakit at karamdaman. Hello? Kahit pinatatahimik siya. Kahit pinagsasabihan siya ng mga tao, tumigil ka na dyan, tama na yan, church ka pa, demonyo ka naman. Minsan may mga ganyan pang mga salita eh. Amen. Ano? Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos.
Kasi kung meron mang kayang magbago ng buhay natin, si Kristo yun. Kung meron mang may kakayanang magbago ng puso natin at magtaklog sa ating mga buhay, ang Diyos yun. Kaya kahit anong mga persecution, mga pagpipigil sa atin, pinipigilan ka ng kaaway. Sabi ng madlang people, shut up, Bartimeo! Tumigil ka! Masyadong busy si Jesus. Sigaw ka pa dyan, ingay-ingay mo. Ingay-ingay mo. Amen. Magpuri ka pa rin sa Diyos. Kasi dadaan talaga ang condemnation eh. Dahil trabaho ni tanin yan. Masipag kasi siya sa trabaho niya. Amen. Ginagawa niya talaga yung purpose niya eh. Yung patahimikin ng mga Kristiyano. Yung patigilin tayo sa Diyos. Amen. Yung panghinain ng loob natin. Pero kapag pinatatahimik tayo ng kaaway, kapag pinatatahimik tayo ng mga sitwasyon sa buhay, ng mga problema, mga pagsubok, minsan dahil sa mga kahinaan natin, para bagang ayaw na nating magpatuloy at gusto na lang nating manahimik sa bahay, ayaw na nating magpuri, nangihina tayo, ayaw din nating sumamba, tsaka tayo lalong lumapit, lalong magsumigaw, lalong tumawag, lalong maging desperado sa Panginoon. Church, I tell you, normal sa isang Kristiyanong dumating ang mga discouragement sa buhay. Yung tipong ilang taon ka nang nananalangin, ilang taon mo nang pinagpipray at hinihiling sa Panginoon, ilang taon ka nang naghihintay. I don't know, ilang taon na bang naghihintay si Bartimeo, araw-araw dinadaan-daanan siya ng mga tao, ganun pa rin ang sitwasyon niya, bulag pa rin siya, nanlilimos pa rin siya. Hinihintay niya yung pagkakataon na magkakaroon na siya ng paningin, na merong magpapagaling sa kanya, merong totoong maaawat, maahabag at ililigtas siya sa sitwasyon niya. Marahil ikaw, matagal ka na naghihintay. Hindi ko alam kung ano hinihintay. Hello? Pero, sabi nga, magpatuloy ka sa Panginoon. Magpatuloy ka kay Lord. Ito pong libro ng Micah, amen, sa binasa po natin kanina, they were oppressed. Sila yung mga inapi ng sitwasyon, inapi sila ng ibang tao, nakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay. Pero dumating si Kristo. Dumating ang pagliligtas ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Marahil may mga takot ka ngayon. May mga takot kang nararamdaman. May mga pagdududa at may mga critics sa buhay natin na nagtatry na patahimikin ng faith na meron ka. Pero ang sabi ng Panginoon, ano ba yung mga boses na yan na kailangan mo nang tigilan ng pakikinig? Naiintindihan niyo po yung tanong ko. Ano ba yung mga boses na lagi mong ine-entertain na sinasabi na ni Lord ngayon sa'yo, huwag kang makinig dyan. Amen? Mga kasinungalingan ng kaaway na nagiging dahilan ba tayo ng hihina minsan? God is telling you, quit listening to the wrong people, to the wrong voices of your life. Maybe that is the voice of doubt, that is the voice of fear. Amen? That is the voice of fear of being left out. Tingin mo, pakiramdam mo sa sarili mo na pag-iiwanan ka na. Amen? Tama? Nag-i-scroll ka sa Facebook, buti pa siya nakagraduate na. Ako, stop ako sa pag-aaral. Buti pa siya, may asawa na. Amen? Ako may cellphone lang. Buti pa siya may sasakyan na. Kaka-scroll mo kasi yan eh. Amen? Yun yung pinipid natin, i-entertain natin ang ine-entertain. May sariling plano ang Diyos sa'yo. Tatandaan natin ang Diyos ang nagsulat, nag-akda ng buhay natin. Alam ni Lord kung paano niya gaganapin ang mga pangako niya para sa atin. May kanya-kanyang panahon ang Diyos sa bawat tao. Amen? Kahit maingay ang boses ng paligid natin na
tayo pababayaan. Cry out to Jesus every day. Anyway, kahit na ano mang mangyari, cry out to Jesus Christ. And number 3, respond with immediate faith. Agad-agad. Tumugon ka sa Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, tawagin niyo si Bartimeo, palapitin niyo sa akin si Bartimeo, at agad-agad tumayo si Bartimeo. Iniwan niya ang kanyang balabal at lumapit kay Jesucristo. Yun po yan, basahin niyo po. Amen? Verse 50 to 52. Basahin natin. Inihagis niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo. Ano yung paluksong tumayo? Buti na lang hindi pilay si Bartimeo. Buti na lang hindi bingi si Bartimeo. Ibig sabihin ko, mga kapatid, gagawa at mag-iiwan ang Diyos. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para makalapit ka sa Kanya. Ikaw na naghihintay ng may pag-asa sa Panginoon, hindi isasarado ng buong buo ng Panginoon ang pinto. Gagawa at gagawa ang Panginoon. Maglalagay si Lord ng awang na magiging daan para kahit paano makalapit ka habang naghihintay ka sa Panginoon. Marunong ka naman maglakad, Bartimeo. Narinig mo naman na darating siya, Bartimeo. Kaya sabi ni Jesus, palapitin niyo. Hindi siya bulag. Ay, hindi siya pilay. Hindi siya bingi. Marunong maglakad yan, palapitin niyo. Palapitin niyo si Bartimeo sa akin. Palapitin niyo si Bartimeo. Agad-agad, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Inihagis niya yung balabal niya. Immediately, anong sabi ni Lord? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Wow! Sarap ng tanong ni Lord. What do you want me to do for you? Pwede ba tayong pumikit? Pikit po tayo. Kung sasagutin mo yun ngayon, ano yun? Yung tanong ni Lord, what do you want me to do for you? Pwede na po tayong dumilat. Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakita muli. Kung siguro kung ako si Bartimeo, Lord, obvious ba? Di ba obvious, Lord? Bulag ako. Ang tanong, di ba talaga alam ng Diyos? Di ba talaga alam ng Diyos? Ba't nagtatanong pa siya? Kasi tinitignan ng Panginoon kung alam mo ba talaga yung kailangan mo. Yeah. Kung ginugusto mo ba yung solusyon sa lahat ng problema mo, o gusto mo lang yung solusyon sa ngayon? Kasi maraming mga bagay sa buhay natin. Ang gusto lang natin, panandali ang solusyon. Tama? Lord, makaraos lang ngayong araw, makakain lang. Lord, bigyan po ko ng makakain ngayong araw. Makaraos lang kami. Pero hindi ka nananalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Hello? Lord, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko, sa mga nagawa ko na ng mga kasalanan. Pero hindi mo pinag-pray sa Lord, Lord, baguhin mo po ako. Tama. Lord, I offer my wife to you. Lord, kunin mo na! I offer my wife to you na eh. Pero hindi mo pinagpipray sa Panginoon na, Lord, baguhin mo po ang ugali namin para magkasundo kami. Hello? Lord, ayoko na ng conflict. Pero hindi mo pinagpray kay Lord na, Lord, turuan mo akong magpatawad. At tulungan mo akong humingi ng tawad. Tama.
Question. We seek the wrong things. Ang gusto natin yung instant, panandalian, pansamantala. Ayaw nating tabasin yung pinakaugat ng lahat. Pero si Jesus, hindi yun ang intention niya sa atin. Bartimeo, ano gusto mo? Chine-check ni Lord ngayon, yung mga Bartimeo sa puso natin. Chine-check ng Diyos ngayon. Nakikita mo ba talaga yung sitwasyon mo? Alam mo ba talaga yung kailangan mo? Sa oras na to, alam mo ba talaga yung kailangan maiayos sa buhay mo? Para masolusyonan yung mga nagiging epekto ng bagay na yan, nung kapos na kaaway na yan. Hello? Si Bartimeo, agad-agad. Tinapon niya, iniwanan niya yung kanyang balabal. Ngayon na lang yung karamay niya sa buhay, iniwan niya pa. Alain mo yung balabal na yun, yun lang ang kayakap niya. Yun lang ang kasama niya sa ilang taon na siya'y nabulag at nananahimik sa tabi ng daan. Yun na lang ang nagbigay ng comfort and warmth sa kanya. Pero nung tinawag siya ni Jesus Christ, agad-agad iniwan niya ang balabal niya, tumakbo, papunta sa Panginoon. Yung security ni Bartimeo, yung kanyang balabal, ay iniwan niya at nagtumakbo siyang papunta sa Panginoon. You know, church, miracles happen when we let go of what holds us back. Maraming mga kamangha-manghang bagay na nangyayari kapag binitawan mo lahat ng pumipigil sa'yo at tumakbo ka papalapit kay Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung balabal mo? Ano yung comfort mo? Ano yung mga bisyo? Mga bisyo, mga habits, mga takot, mga pangambat, pagdududa, iwanan mo at sumunod ka sa Panginoon. Dito po ako matatapos. Binigay sa atin ni Lord na verse. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Church, sabi ng Panginoon, sa English po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa Tagalog. Babasahin ko po. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin nyo sa Kanya ang hinahanap nyo. Wow! Lord, kahit anong hinahanap ko, hanapin ko sa iyo. Oo. Hanapin nyo sa Diyos, sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo, kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Verse 8, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Break open! Lord, break it open! Continue knocking the door of heaven. Do not get tired of asking God. Do not get weary of seeking His presence. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. Si Bartimeo naghanap sa Panginoon ay nakakita. Hallelujah, Jesus! At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Dahil sa sinabi ng Panginoon sa Pahayag, chapter 3, verse 7 to 11, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at totoong may hawak ng susi ni David. Kapag binuksan niya ang pinto, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, walang sino man ang makapagbubukas nito. Sino ang nagbubukas ng pinto? Tanging ang Diyos. Tanging ang Diyos. Nalalaman ko ang mga ginagawa nyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod nyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kayong mga natatili, kayong mga
kakayanan ay naging tapat kayo sa Panginoon at nalalaman nyo ng Diyos. Amen. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampon ni Satanas na mga sinungaling at mapagpanggap bilang mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan nyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Hallelujah! Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod nyo ang utos kong magtiis, ililigtas ko kayo sa panahon yun. Nalalapit na ang aking pagdating, kaya magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti upang hindi kayo maagawan ng gantimpala. Palakpakan natin si Lord. Church, dito po ako matatapos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag mong pagdudahan sa dilim ang sinigurado na sa iyo ng Diyos sa liwanag. Alam mong para sa iyo yun, sa panahon ng dilim, sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng mga pasakit, huwag mong pagdududahan yung sinigurado at pinangako na sa iyo ni Lord sa liwanag. Ginawa na nga maliwanag para sa iyo Kaya sa panahon ng pagtitiis, manatili. Manatili. And God will break it open. Lagi kong naririnig to kay Mami. Lagi kong naririnig. Sabi niya, hindi pababayaan ng Diyos na meron siyang mga anak na naaapi. Lagi kong naririnig at lagi kong naaalala. Hindi pababayaan ng Diyos na meron siyang mga anak na naaapi. Ito yun sa Micah. Kaya nangako si Lord. Kasi hindi niya talaga tatalikuran Hindi niya pababayaang may naaapi ng mga anak niya. Kaya nangako siya. I-restore ko kayo, pagtitipu-tipunin ko kayo, pagsasamahan-samahin ko kayo, mapupuno yan ng tao. Sabi ni Lord. At bubuksan ko ang pinto. Gagawa ako ng daan. Gagawa ako ng daan. Kaya yung matagal mo nang kinakatok, yung daan na matagal nang may nakaharang, parang may batong nakadagan, sabi ni Lord, gagawa ako ng daan, lilinisin ko yung dadaanan mo para makadaan ka ng dire-diretso. At bubuksan ko yung mga pinto na yan, yung mga lagusan na yan, ay baking bubuksan. Woo! Hallelujah! Naniniwala ka ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Alam niyo, na-bless po ako sa worship, sa praise kanina sa Carmona. Pati yung pagpupuri po kanina, yung kantang Malaya. Kasi saktong-sakto siya sa message. Sabi mo dun sa kanta, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Sa ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Sabi doon sa Micah chapter 2, malaya si Yahweh mismo, kanilang hari ng kanilang mangunguna. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Palalayain ka nila. Babasagin ng Diyos. Nakakonfine ka sa sitwasyon na yon, He will break it open. Para maging malaya ka, magpuri, maglingkod, sumamba, malaya lang, masaya lang, happy lang. Amen? Tayo po lahat ay tumayo.